Isa ka ba sa mga taong wagas kong magmahal? Kung oo, hanggang kailan mo kayang ipaglaban ang taong mahal mo? Sa isang bundok, mayroong dalawang magkapatid ang payapang namumuhay, kapiling ang kanilang alagang kambing. Sila ay sina Magda at Marga. Si Magda ay 17 taong gulang na, samantalang si Marga naman ay 15 taong gulang. Lumaki silang mabait, mapagmahal at matulungin. Ang kanilang ina na si Aling Caridad ang tanging bumubuhay sa kanila. Maaga kasing namayapa ang kanilang ama dahil naengkanto raw sa kanilang bukirin. Si Aling Caridad na lamang ang nagsilbing haligi ng kanilang tahanan. Pinasa niya ang mga mabibigat na responsibilidad. "Nay, naisampay na po namin ang mga labahan." Wika ni Magda nang lumapit siya sa kanyang ina na abalang nagluluto sa kanilang mumunting kusina. Humarap naman ang kanyang ina at saka ngumiti. "Maraming salamat, anak. Nako, ang sisipag talaga ninyo. Oo nga pala, nasaan ang kapatid mong si Marga?" "Nandoon po siya sa labas ng ating bahay, Nay. Pinapainom niya ang mga kambing natin. Mukhang ohaw na kasi sila, Nay." Labis na natuwa si Aling Caridad sa tinuri ni Magda. Masayang masaya siya sapagkat kusang tumutulong ang kanyang mga anak sa gawaing bahay. Sina Magda at Marga ang tipo ng mga bata na hindi na kailangang pagsabihan kung ano ang kanilang gagawin. Alam na nila ang kanilang responsibilidad bilang mga anak. Kaya naman nagpapasalamat si Aling Caridad dahil biniyayaan siya ng mababait at masisipag na mga anak. "O siya, maiwan na muna kita, Nay, ha? Pupuntahan ko muna si Marga at nang matulungan ko siya sa pagpapainom ng mga kambing natin." "Sige, Magda, mag-iingat kayo dyan sa labas." Binagtas na ni Magda ang daan patungo sa kinaroroonan ng kanilang mga kambing. Samantalang si Aling Caridad naman ay nagpatuloy sa pagluluto ng sinabawang gulay. Nang makarating si Magda sa kanilang kambingan, nakita niya si Marga na pangiti-ngiti habang kinakausap ang mga kambing. "O Marga, kamusta ka na rito? Mukhang kinakausap mo na naman ang mga alaga natin, ah." Napalingon si Marga nang marinig niya ang boses ng kanyang ate. "Nandyan ka na pala, Ate Magda. Pinapainom ko po ang mga kambing natin at busog na sila. Tingnan mo, ate, halatang masaya sila ngayon." "Oo nga, Marga. Nakakatuwang makita na nasa maayos sa kalagayan ng ating mga kambing, no?" Sambit naman ni Magda. Umupo siya sa damuhan at hinimas-himas niya ang ulo ng isang kambing. "Ate Magda, mamaya na tayo bumalik sa bahay, ah. Makipaglaro muna tayo sa mga kambing natin." Wika ni Marga. At kaagad naman itong sinang-ayunan ng kanyang ate. Hinayaan nila ang kanilang mga kambing na kumain ng malilinis na mga damo habang sumasabay ang malamig na simoy ng hangin. Hindi nila itinali ang mga alaga nilang kambing dahil gusto nilang malayang nakakagalaw ang mga ito. Hinayaan nila itong mapunta sa kahit saang damuhan. Habang abala sa pagkakain ng mga damo ang mga kambing, sina Magda at Marga naman ay abala rin sa pakikipagkwentuhan. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga pangarap sa buhay habang nakaupo sa damuhan. Sa dami ng kanilang pinag-uusapan ay hindi na nila namalayan ang takbo ng oras. Hindi na rin nila alam kung ano ang nagaganap sa kanilang paligid. Nagulat na lamang sila nang malaman nilang wala ang mga kambing sa kanilang likuran. "Ate Magda, ang mga kambing natin nawawala sila." Mabilis silang tumayo at iginala nila ang kanilang mga tingin sa buong paligid. Nagbabaka sakali silang mahanap nila ang mga ito. "Marga, mukhang wala na nga sila rito. Baka kung saan-saan na sila napadpad." "Oo nga, ate. Tara, hanapin natin sila." Mabilis silang tumakbo patungo sa masukal na gubat. Nagtulungan ang magkapatid sa paghahanap sa mga kambing. "Naku, Ate Magda, lago tayo kay nanay kapag hindi natin hanap ang mga kambing." "Kalma ka lang, Marga. Mahanap din natin sila. Ikutin natin ang buong kagubatan." Nag-aalala na silang dalawa kung saan na nagpunta ang mga kambing, kung saan-saan na nila ito hinahanap. Ngunit ni anino ng mga ito ay wala silang nasilayan. Malayo na rin ang kanilang narating. Gayunpaman, hindi pa rin sila sumuko. Nagpatuloy sila sa paghahanap.
Habang tumatakbo sina Marga at Magda, natanaw nila ang isang ilog. Kuminang ang kanilang mga mata nang makita nilang naroroon ang kanilang mga kambing. Marga, tingnan mo oh! Nandun ang ating mga kambing. Umiinom sila sa ilog oh! Masayang sambit ni Magda. Sa mga oras na yon ay parang nabunutan sila ng tinik sa lalamunan. Walang mapagsidla ng tuwang kanilang nadarama. Dahil sa wakas ay nahagilap din nila ang mga ito. Nawala ang takot at pangamba sa kanilang mga puso. Halika Marga, puntahan natin sila. Magkasabay nilang tinahak ang landas patungo sa ilog, kung saan ay naroong umiinom ang mga kambing. Naku, akala ko kung saan na kayo nagpunta, nandito lang naman pala kayo. Kailan pa kayo natutong lumayas? Ay naku, ang kukulit niya talaga. Akala ko ba takot kayo sa tubig? Wika ni Magda sa mga kambing. Kinakausap niya ito na parang mga tao. Baka nauhaw sila Ate Magda. Marami kasing damo ang kinain nila kanina habang abala tayo sa pagkukwentuhan. Hinayaan muna nilang uminom ng tubig ang kanilang mga kambing. Nang magsawa ang mga ito, itinali nila sa puno ng mangga ang kanilang 7 kambing. Dito lang muna kayo ha, magpahinga muna kayo rito sa puno ng mangga. Sabi ni Marga. Iniwan muna nila ang mga kambing at bumalik sila sa ilog. Sobrang ganda kasi ng ilog na yon. Napakalinis at malamig ang dampi ng hangin. Napakaganda ng ilog na to, Marga. Ngayon lamang ako nakakita ng ganito kagandang ilog. Oo nga Ate Magda, kung hindi natin hinanap ang mga kambing, hindi natin natuklasan na mayroon palang ilog dito. Pero ate, baka ito ang ilog na sinasabi ni Nanay. Kumunot ang noo ni Magda sa sinabi ng kanyang kapatid. Teka, ano bang sinabi ni Nanay? Ganito kasi Ate Magda, ang sabi ni Nanay, huwag daw tayong maliligo sa ilog. Huwag daw tayong maliligo sa ilog Ayangan dahil delikado raw yun. Kahit napakalinis daw ng tubig ay hindi pa rin ligtas na puntahan. Ilog Ayangan? Teka, saan naman yun? Hindi ko alam kung saan yun matatagpuan Ate Magda, pero nabanggit ni Nanay na medyo malapit daw sa atin ang ilog na yun. Kaya binalaan niya ako na huwag maligo, pero baka ito na nga ang ilog na tinutukoy ni Nanay. Saglit na nag-isip sina Marga at Magda. Nagtataka sila kung paano naging delikado ang ilog na yon. Dahil kung titingnan ay ligtas naman ito. Malinis at walang mabangis na mga hayop. Marga, ang sarap talagang maligo. Parang nangihikayat ang gagandahan ng ilog na to. Halika Marga, maliligo tayo. Pero Ate Magda, baka mapano tayo? Kabilin-bilinan kasi ni Nanay na huwag tayong maliligo sa ilog ng Ayungan. Sagot naman ni Marga. Gusto niya ring maligo, subalit natatakot siya. Marga naman, huwag mo nang isipin ang sinabi ni Inay. Baka naman ibang ilog ang tinutukoy niya. Halika na, maligo na tayo. Mabilis na hinila ni Magda ang kamay ng kanyang kapatid patungong tubig. Ngunit hindi nagpatinag si Marga. Sinabi niya sa kanyang ate na ayaw niya talagang maligo. Kung ayaw mong maligo, di bahala ka. Ako na nga lang ang maliligo. Hintayin mo ako dyan ha, magtatampisaw muna ako sa tubig. Sambit ni Magda. Maya-maya isinubsob na niya ang kanyang katawan sa malamig na tubig. Nagustuhan niya ang kanyang ginawa sapagkat napakasarap daw sa pakiramdam ang hatid ng ilog na yon. Aliw na aliw si Magda sa paglalangoy, samantalang si Marga naman ay nakaupo lamang sa bato at pinapanood ang kanyang kapatid. Mukhang gustong-gusto ni Ate Magda ang tubig sa ilog. Gusto ko rin sanang maligo pero ayaw kong suway ng babala ni Nanay. Bulong ni Marga habang pinagmamasdan niya ang paglangoy ng kanyang ate. Makikita sa mga kilos nito na talagang naibigin nito ang paliligo sa ilog na yon. Nang lumipas ang mahigit 1 oras, umahon na sa tubig si Magda. Sinabi niya rin kay Marga na masarap sa pakiramdam ang maligo sa ilog na yon. Ngumiti na lamang si Marga, ngunit sa loob-loob niya ay nag-aalala siya sa kanyang ate. Halika na Marga, kunin na natin ang mga kambing at na makauwi na tayo. Pinuntahan nila ang puno ng mangga at isa-isang hinubad ang mga tali nito. Pagkatapos noon
ay sinimulan na nilang paglalakbay pa uwi sa kanilang bahay kasama ang kanilang mga kambing. Sa gitna ng kanilang paglalakad, patuloy sa pagkwento si Magda kung gaano kasarap maligo sa ilog na yon. Sinabi niya pang maliligo raw siya ulit doon sa susunod na mga araw. Nang makarating sila sa kanilang bahay, kaagad silang sinalubong ni Aling Caridad. Magda, saan kayo pumunta? Kanino ko pa kayo nahanap? Halata sa mukha ng kanilang ina ang labis na pag-aalala. Pasensya ka na po, Nay. Nakatakas kasi ang mga kambing kanina, kaya hinanap namin ni Marga. Naku, ang layo po nang narating ng mga kambing natin. Bakit naman nakatakas sa mga kambing? Hindi niyo ba binantayan? Binantayan naman po namin, Nay. Kaso nawili kami ni Marga sa pagkukwentuhan. Nakalimutan naming inalisan pala namin ng tali ang mga kambing natin. Kaya ayun, nakalayo sila. Hinanap po namin sila kung saan-saan. Mabuti na nga lang at nahanap namin sila. Katuwiran ni Magda sa kanyang ina. Tiningnan siya ni Aling Caridad at napansin itong basa ang kanyang damit. Bakit parang basa ang damit mo, Magda? Naligo ka ba? Oo, Nay. Naligo po ako sa ilog. Alam mo ba, Nay? Sobrang ganda ng ilog na yun. Napakalinaw at napakalinis ng tubig. Sambit ni Magda. Kumunot naman ang noo ng kanyang ina. Saang ilog ka ba naligo, Magda? Hindi ko po alam kung anong ilog po yan, Nay. Basta sobrang ganda po roon. Saglit na napaisip si Aling Caridad. Huwag mong sabihin, sa ilog ayangan ka naligo. Hindi ko po alam, Nay. Hayaan mo na po. Ang mahalaga'y nakauwi na kami ni Marga. Nagugutom na nga pala kami, Nay. Kakain po muna kami. Wika ni Magda. At saka dumiretso siya sa kanilang kusina. Naiwan sa pintuan sina Marga at Aling Caridad. Ikaw, Marga, naligo ka rin ba sa ilog na yon? Hindi po, Nay. Naalala ko kasi ang sabi mo sa akin na huwag pong maligo sa ilog ayangan. Pero hindi ko po alam na yun pala ang ilog na tinutukoy mo. Sagot ni Marga sa kanyang ina. Malakas ang aking kutob na yun ang ilog ayangan. Dahil 2 ilog lang ang malapit sa ating bahay. Pero Marga, bakit mo naman hinayaan ang ate mo na maligo roon kung gayong naalala mo naman pala ang aking babala? Ang totoo po, Nay, sinabihan ko naman po si ate na delikadong maligo roon. Pero hindi po siya nakinig. Kaya ayun, hinayaan ko na lang po siya sa gusto niya. Bumuntong hininga si Aling Caridad, matatanaw sa sulok ng kanyang mga mata, ang lungkot at takot. Matanong ko lang, Nay, bakit po ba delikadong maligo roon? Ano po bang mayroon sa ilog ayangan? Huwag mo nang alamin, Marga. Pumunta ka na roon sa kusina at kumain. Sabayan mo na ang ate mo. Hindi na lamang nagpumilit si Marga. Bagkus ay tumungo na lamang siya sa kanilang kusina at saka naghukad. Naiwan naman si Aling Caridad na nakatulala. Ewan ko na lang kay Magda. Bakit ba kasi naligo pa siya sa ilog na yon? Nang sumapit na ang gabi, tumungo na sila sa kanilang higaan at natulog. Sa kalagitnaan ng kanilang mahimbing natulog, biglang napasigaw si Magda. Tulong! Tulong! Nagulat si Aling Caridad sa malakas na sigaw ni Magda. Mabilis siyang napabalikwas sa kanyang higaan at pumunta sa kwarto ng kanyang anak. Natagpuan niya itong takot na takot. Magda, anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagsusumigaw? Patakbong lumapit si Magda sa kanyang ina. Yumakap siya kay Aling Caridad habang umiiyak. Halata sa kanyang mukha at maging sa tono ng kanyang boses ang labis na takot. Nay, may nakadagan sa akin kanina. Sobrang bigat niya at ang pakat ng mukha niya. Naiiyak na sambit ni Magda. Sigurado ka ba sa pinagsasabi mo, Magda? Baka naman nananaginip ka lang. Tila ba ayaw pang maniwala ni Aling Caridad sa kanyang anak. Nagsasabi po ako ng totoo, Nay. May nakadagan talaga sa akin kanina. At parang gusto niya akong... Hindi na naituloy pa ni Magda ang kanyang sasabihin. Natulala na lamang si Aling Caridad sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya rin alam kung maniniwala ba siya sa sinasabi ni Magda. Magda, huwag kang matakot. Matulog ka na lang ulit.
Ayoko po, Nay. Ayokong matulog dito. Natatakot ako. Gusto kong lumipat sa kwarto mo. Gusto ko pong tumabi sa'yo sa pagtulog, Nay. Pumayag naman si Aling Caridad sa hiling ng kanyang anak. Dinala niya ito sa kanyang kwarto at saka pinatahan. Dahil sa sobrang takot ay nanginginig na ang katawan ni Magda at ayaw na rin itong matulog. Sinamahan na lamang siya ni Aling Caridad sa pagpupuyat. Nang sumapit ang umaga, naroon pa rin sa alaala ni Magda ang nangyari. Sariwa pa sa kanyang isipan ang mukha ng nilalang na bigla na lamang pumatong sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Takot na takot siya. Madalas na siyang nakatulala at mabilis siyang magulat sa mga simpleng ingay lamang. Isang umaga, habang kumakain sila ng almusal, bigla na namang napasigaw si Marga. Nay! Nandito siya! Nandito siya! Nagulat sina Marga at Aling Caridad. Sa bigla niyang pagsigaw, napatigil ang mga ito sa pagsubo ng pagkain. Magda, sandali! Sinong siya ang tinutukoy mo? Tanong ni Aling Caridad. Mabilis namang sumubsob si Magda sa kanyang ina at umiyak ng malakas. Nandito po sa bahay natin ang gumahasa sa akin, Nay. Nandito po siya. Pinipilit niya akong sumama sa kanya. Nay, natatakot ako. Iginala ni Aling Caridad ang kanyang paningin sa buong bahay. Ngunit ni Anino ay wala naman siyang nakita. Anak, wala naman akong nakikitang ibang tao sa bahay natin. Baka naman dala lang yan ng mga iniisip mo o baka naman nawawala ka na sa sarili mong pag-iisip. Maniwala ka, Nay. Nandito talaga siya. Kalahating tao ang mukha niya at kalahating kabayo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Caridad sa tinura ng kanyang anak. Kaagad na pumasok sa kanyang isip ang tikbalang. Isang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo ang anyo. Magda, baka naman tikbalang ang nagpapakita sa'yo. Sambit ni Aling Caridad kay Magda. Dahil sa kanya lang kasi nagpapakita ang nilalang na yon, hindi nagtagal ay tumahimik din si Magda sa kanyang pag-iyak. Wala na po siya, Nay. Tumalo na siya sa bintana. Napaisip si Aling Caridad kung bakit dinadalaw ng tikbalang ang kanyang anak. Maya-maya ay biglang nagsalita si Marga. Nay, di ba naligo si Ate Magda sa ilog Ayangan? Oo, tama ka, Marga. Naligo nga pala itong ate mo sa ilog na yon. Naku, kaya pala dinadalaw siya ng tikbalang. Sinasabi ko na nga ba, delikado ang ilog na yon. Nagulat si Magda sa kanyang narinig, ngunit tila ba ayaw niyang maniwala sa kanyang nanay. Nay, baka po hindi naman yun ang dahilan kung bakit may nagpapakita sa akin na tikbalang. Magda, sigurado ako na ang pagligo mo sa ilog Ayangan ng dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Alam mo ba na namatay ang itay ninyo? Dahil naligo din siya sa ilog na yon, naengkanto siya na maga ang kanyang katawan at pagsapit ng gabi, parang nilalatigo ang kanyang likod. Ayon sa albularyo, malakas ang kapangyarihan ng engkantong yon, kaya naman ituluyang nang hinanga yung ama sa loob ng 1 linggo hanggang sa namatay siya. Napaiyak sina Magda at Marga. Hindi nila akalaing ganoon pala kahirap ang sinapit ng kanilang ama. Bata pa kasi sila nang pumanaw ang kanilang ama. Nay, natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi na ako tigilan ng tikbalang. Kung alam ko lang na ganito pala mangyayari sa akin, sana hindi na lang ako naligo roon. Nilalaman si Magda ng labis na pagsisisi. Lumuluha siya habang inaalala kung paano siya nagtampisaw sa ilog Ayangan. Sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit hindi siya nakinig sa sinabi ni Marga. Natatakot siya sa mga sumunod pang mangyayari sa kanya. Huwag ka na mag-alala, Ate Magda. Nandito lang kami ni Nanay. Hindi ka namin pababayaan. Wika ni Marga at niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ate. Kahit papaano ay nabawasan ng kaba at pag-aalalang nananahan sa puso ni Magda. Naramdaman niyang mahal na mahal siya ng kanyang ina at ng kanyang kapatid. Sa pagdaan ng maraming araw, patuloy pa rin nagpapakita kay Magda ang tikbalang.
Mayroong mga gabing parang nawawala siya sa kanyang sarili. Nagiging agresibo siya at kinakain ng sobrang takot. Dahil sa matinding sinapit ni Magda, napagpa siya ng kanyang ina na dalhin na siya sa albularyo. Ayon sa albularyo, mayroong isang tikbalang ang nahumaling kay Magda nang maligo siya sa ilog ng Ayangan. Nagustuhan daw ng tikbalang ang kanyang magandang mukha, magandang hugis ng katawan at mahabang buhok. Dagdag pa nito, masyado raw na malakas ang kapangyarihan ng tikbalang na umiibig kay Magda. Sinubukan ng albularyo na kalabanan ang kapangyarihan nito, subalit hindi niya kayang talunin. Napagdesisyonan niyang itigil na lamang ang pakikipaglaban sa kapangyarihan ng tikbalang. Ngunit pagkatapos ng mga araw na yon, napansin ni Magda na payapa na ang kanyang mga gabi. Wala nang tikbalang ang gumagambala sa kanyang mahimbing na pagtulog. Mukhang masarap na ang iyong tulog, Ate Magda. Napansin kong mahigit 3 araw nang hindi nagpapakita sa iyong tikbalang. Wika ni Marga habang pinapainom nila ang kanilang mga kambing. Oo nga, Marga, hindi na ako ginagambala ng nilalang na yon. Mukhang tinigilan niya na ako. Siguro may iba na siya nagugustuhan. Sagot naman ni Magda. Masayang masaya siya dahil pakiramdam niya inakalaya na siya mula sa rehas ng takot at pangamba. Umaasa siya na sana'y hindi na siya gagambalain ng tikbalang magpakailanman. Habang abala sila ni Marga at Magda sa pagpapainom sa kanilang mga kambing sa malawak na damuhan, isang binatang estranghero ang lumapit sa kanila. Mayroon itong dalang pana at sibat. Sa tingin nila ay mangangaso ang lalaki na yon. Magandang araw sa inyo. Bati sa kanila ng binata. Magandang araw rin sa'yo. Sagot naman ni Magda. Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ng binata. Nagtanong ito kung mayroon bang mga ligaw na hayop ang matatagpuan sa kagubatan. Oo, maraming ligaw na mga hayop sa kagubatan na to. Kagaya na lamang ng usa, baboy ramo at iba pa. Sagot ni Magda. Natuwa naman ang binata dahil gusto raw nitong makahuli ng usa. Ngunit bago ito nagpatuloy sa pangangaso, tinanong niya kung ano ang pangalan ng 2 dalaga. Ako si Magda. Ako naman si Marga. Pinuri ng binata ang magandang pangalan ni Marga at Magda. Maya-maya ipinakilala niya rin ang kanyang sarili. Siya raw ay si Isagani. Mula noon ay naging magkakilala na silang 3. Nang lumipas ang ilang araw, muling bumisita si Isagani sa bukid. Nais nang masilayan muli si Magda. Ate Magda, nandito si Isagani. Hinahanap ka niya. Sambit ni Marga sa kanyang ate. Nagulat naman si Magda sa kanyang narinig. Lumabas siya sa kanilang bahay at bumungad sa kanyang paningin ang gwapong mukha ng binata. Mayroon itong hawak-hawak na pumpon ng mga bulaklak. Para saan ang mga bulaklak na yun, Isagani? Tanong ni Magda habang nakakunot ang kanyang noo. Ngumiti ang binata at sumagot na para daw sa kanyang bulaklak na kanyang daladala. Ano? Para sa akin ang bulaklak na yan? Pero, teka, bakit mo naman ako binibigyan yan, Isagani? Malinaw namang sinabi ng binata ang kanyang pakay. Ayon sa kanya, nililigawan niya raw si Magda. Nabighani raw siya sa kagandahan ng dalaga ng unang magkrus ang kanilang mga landas. Hindi makapaniwala si Magda na mayroon na siyang manliligaw. Inosente pa kasi siya sa usaping pag-ibig at hindi niya inaasahang mapapaibig sa kanya ang isang mangasong napadpad lamang sa kanilang bukid. Formal na nagpaalam si Isagani kay Aling Caridad na liligawan niya si Magda at hindi naman tumutol si Aling Caridad. Pumapayag ako, naligawan mo si Magda. Basta ipangako mo sa akin na hindi mo siya sasaktan. Ayokong mabigo sa pag-ibig ang anak ko. Sinabi ni Aling Caridad kay Isagani. Ipinangako naman ni Isagani na iingatan niya ang puso ni Magda kung sakaling masungkit ang matamis na oo nito. Wow, dalaga na ang ate Magda ko. May manliligaw na.
Pabirong sabi ni Marga kay Magda habang nakaupo sila sa damuhan. Pinag-uusapan kasi nila si Isagani. Alam mo ate, bagay kayong dalawa ni Kuya Isagani. Maganda ka at gwapo naman siya. Naku Marga, ayan ka na naman sa pambobola mo ha. Masaya si Marga para sa kanyang ate Magda. Suportado niya ito sa kung sino man ang lalaking mapupusuan nito. Sa paglipas ng maraming araw, patuloy na niligawan ni Isagani si Magda. Tumutulong din siya sa pag-iigib ng tubig, pangangahoy at pagpapakain ng kambing. Hindi rin siya nakakalimot sa pagdala ng bulaklak para kay Magda. Ipinakita niya sa dalaga na karapat-dapat siya sa pag-ibig nito. Dahil sa kabutihang puso na ipinakita ni Isagani, unti-unting nahulog ang loob ni Magda. Masaya siya kapag nakakausap niya at nakakasama si Isagani sa kanilang malawak na damuhan. Umabot na rin sa puntong tuluyan na siyang nahulog dito at napagtanto niyang mahal na niya ang binata. Marga, gusto ko nang sagutin si Isagani. Matagal na rin kasi siyang nanliligaw sa akin eh. Teka, anong ibig mong sabihin Ate Magda? Mahal mo na rin si Kuya Isagani? Biglang nagkulay mansanas ang mukha ni Magda dahil sa tanong ni Marga. Kinikilig siya. Uy, aminin, mahal mo na siya, di ba? Oo na, hindi ko na itatanggi ang katotohanan na iniibig ko na si Isagani. Napatalon si Marga pagkatapos niyang marinig ang sagot ng kanyang ate. Masayang masaya siya dahil sa wakas ay magiging magkasintahan na sina Isagani at ang kanyang ate. Pinaghandaan ni Magda ang araw na kung saan isasagutin na niya ito. Nagpaganda siya at nang magkita sila ay sinimulan na niya ang kanyang plano. Isagani, mayroon akong sasabihin sa'yo. Sana, huwag kang mabigla. Kinabahan naman ang binata sa winika ni Magda. Kumunot ang kanyang noo at agarang nagtanong kung ano nga ba talagang sasabihin ni Magda. Ibig kong ipabatid sa'yo na mula ngayon, ganap na tayo magkasintahan. Sinasagot na kita Isagani. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama ng binata. Nang malaman niya nakamit na niya rin ang matamis na oo ni Magda, napatalon siya sa labis na tuwa. Akmang yayakapin niya na sana ang dalaga nang bigla itong sumigaw. Hindi, nandito na naman siya. Lumayas ka! Lumayas ka! Nagulat si Isagani dahil sa malakas na pagsigaw ni Magda. Nagtaka ang binata kung sino ang tinutukoy nito. Nagpakita na naman kasi kay Magda ang tikbalang na may gusto sa kanya. Mas lalo siyang napasigaw. Dahil biglang sinaktan ng tikbalang si Isagani. Tumalsik sa malayo ang kawaawang binata. Nang lapitan nila ito, halos gumuho ang mundo ni Magda dahil wala nang buhay ang lalaking mahal niya. Walang hiya ka, halimaw ka, pinatay mo ang lalaking mahal ko. Nagsusumigaw si Magda habang niyayakap siya ng tikbalang. Pinipilit niyang lumaban, ngunit tila ba hindi niya ito natatamaan. Maya-maya ay naglaho na rin ang tikbalang. Nagtakbuhan sina Marga at Aling Caridad palapit kay Magda at niyakap nila ang dalaga ng mahigpit. Nay, akala ko hindi na siya babalik. Bakit bigla na lamang siya nagpakita at pinatay niya pa si Isagani? Nay, hanggang kailan ako guguluhin ng tikbalang na yon? Kinuha na niya sa akin ang lalaking mahal ko. Kinuha niya. Hindi magkamayaw ang sakit na nadarama ni Magda. Hindi niya matanggap ang katotohanan ng pinaslang ng tikbalang si Isagani. Niyakap niya ang bangkay nito habang patuloy sa paglandas ang kanyang mga luha. Isagani, patawarin mo ako nang dahil sa tikbalang na yon. Namatay ka. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya nung mga sandaling yon. Kinakain siya ng awa, puot, galit at pagsisisi. Magda, baka nagsiselos ang tikbalang kay Isagani eh. Sabi na nga ng albularyo, may gusto siya sa'yo. Wika ni Aling Caridad habang hinahaplos niya ang likod ng kanyang anak. Nay, nababaliw na bang tikbalang na yon? Hindi kami nababagay, hindi kami pwedeng magsama.
Dahil ordinaryong tao ako at siya naman ay isang pangit na nilalang. Sa sobrang galit ni Magda ay hindi na niya alam kung anong pinagsasasabi niya. Umaapoy ang kanyang galit sa tikbalang. Ngunit wala siyang magawa dahil wala siyang kapangyarihan. Kung alam ko lang napapatay ng tikbalang si Isagani, sana hindi ko na lang siya sinagot. Tumahan ka na anak. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan kung bakit may nagkakagusto sa yung tikbalang. Paano ba naman kasi? Napakaganda mong dalaga ah. Sambit ni Aling Caridad. Kung itong kagandahan ko lang naman ang dahilan kung bakit niya ako nagugustuhan, mas maigi pang maging pangit na lang ako. Pagkasambit ni Magda sa mga katagang yon, mabilis siyang tumayo at tumungo sa kanilang kusina. Kinuha niya ang matalim na kutsilyo at hiniwa ang kanyang kaliwang pisngi. Kaagad na sumirit ang dugo mula sa sugat nito. Akmang hihiwaan niya na sana ang kanyang kabilang pisngi nang biglang sumulpot si Aling Caridad. Mabuti na lamang at sinundan niya ang kanyang anak. Magda, magtigil ka. Akin na nga ang kutsilyong to. Ano ba? Bakit mo sinusugatan ang mukha mo? Magpapakamatay ka ba? Sigaw ni Aling Caridad. Kitang-kita niyang preskong hiwa sa mukha ni Magda. Hindi niya nagustuhan ang ginawa nito. Nay, gusto ko nang pumangat para tigilan na ako ng tikbalang na yon. Pagod na ako. Anak, kahit ako, hindi ko rin gusto ang nangyayari sa'yo. Pero wag man sana sa ganitong paraan, Magda. Huwag mong sugatin ang mukha mo. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ako titigil sa kakagawa ng paraan para mapalayas ang tikbalang na yon. Napahagulhol na lamang si Magda. Hinayaan niyang tumulo sa kanyang mukha ang dugo. Hindi niya alintana ang sakit na nagmumula sa kanyang sugat. Dahil mas masakit para sa kanya ang mawalan ng taong minamahal. Bunsod ng labis na sakit ay nahimatay si Magda. Kaagad naman siyang tinulungan ni na Aling Caridad at Marga. Ginising nila ang dalaga at ginamot ang sugat nito sa mukha. Hindi nagtagal ay gumising na rin siya. Natuwa si Aling Caridad dahil akala niya ay hindi na magigising si Magda. Maraming salamat at nagising ka na anak. Niyakap niya si Magda ng mahigpit at hinayaang makapagpahinga. Ipinaalam na din nila sa pamilya ni Isagani ang tungkol sa masaklap na sinapit ng binata. Hindi matanggap ng pamilya ni Isagani ang pagkawala nito. Si Magda ang kanilang sinisisi sa nangyari. Nalulungkot ako sa sinapit na Isagani pero pakiusap, huwag niyong ibuntun ang lahat ng sisi at galit kay Magda. Walang kasalanan ng anak ko. Kahit siya nahihirapan na rin. Kung paano niya patitigilan ng tikbalang na nagkakagusto sa kanya. Pagtatanggol ni Aling Caridad sa kanyang anak, nagkakagulo na sila dahil sa pagkawala ni Isagani. Ngunit sa huli wala na silang nagawa pa kundi ang tanggapin na lamang ang nangyari. Pagkatapos ng libing ni Isagani, muling dinala ni Aling Caridad si Magda sa isang magaling na albularyo. Ang sabi nito ay nagsiselos daw ang tikbalang. Sa tuwing mayroong nanliligaw kay Magda, ayaw raw nitong mapunta sa iba ang dalaga. Kaya naman ipinapatay niya kung sino mang manghas na angkinin si Magda. Ganoon kalupit umibig ang tikbalang na nagkakagusto sa dalaga. Mula noon ay hindi na nagpaligaw pa si Magda. Hindi na niya pinapansin ang mga lalaking sumubok na ligawan siya. Kahit mayroon ng hiwa sa kanyang mukha, hindi pa rin talaga nito kayang tabunan ng kagandahan ni Magda. Lumilitaw pa rin ang kakaibang gandang taglay ng dalaga. Mas lalo niyang itinunang kanyang atensyon sa pag-aalaga ng kanilang mga kambing. Ngunit mayroon pa rin mga araw at gabi na nagpapakita sa kanya ang tikbalang. Unti-unti nang nawala ang takot ni Magda sa tikbalang. Ngunit nabubuhay naman ang galit sa kanyang dibdib sa tuwing nakikita niya ang nilalang na to. Ate, wala ka na bang balak na magkanobyo? Kailan ka kaya ulit magmamahal ng bagong lalaki? Tanong ni Marga habang nakaupo sila ni Magda sa damuhan. Binabantayan nila ang kanilang mga kambing. Hindi ko alam, Marga. Natatakot na ako magmahal ulit eh. Ayaw kong mangyari ulit ang nangyari kay Isagani. Nakakalungkot naman yan ate.
Paano ka makakabuo ng pamilya niyan kung bawal kang magmahal ng mga lalaki? Bumuntong hininga na lamang si Marga. Tila ba hindi niya alam kung anong isasagot niya. Nalulungkot siya kapag naiisip niyang bawal siyang magmahal. Matanong ko lang ate, gusto mo rin ba sanang magmahal ng bagong lalaki? Pagkatapos bitiwan ni Marga ang tanong na yon, naramdaman ni Magda ang biglang paglamig ng simoy ng hangin. Kinakabahan na naman siya. Nagpalingalingan siya sa paligid. Sagutin mo ang tanong ko, Ate Magda. Ano ba? Bakit parang takot na takot ka? Ano nangyayari sa'yo, ate? Tumahimik ka, Magda. Nandito siya. Hinawakan ni Magda ang kamay ni Marga at hawak kamay silang naglakad patungo sa kanilang bahay. Nararamdaman niya na naman kasi ang pagdalaw ng tikbalang. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at pabilis ng pabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Sana hindi na siya lalapit sa akin. Bulong ni Magda habang naglalakad sila. Maya-maya ay mayroong magaspang na mga kamay ang humaplo sa kanyang pisngi. Napatigil si Magda sa paglalakad. Nagulat naman si Marga sa kanyang ginawa. Ate, bakit ka huminto? Natanong na lamang ni Marga ang mga luhang naglandas mula sa mga mata ni Magda. Bigla siyang naawa sa kanyang ate. Makalipas ang ilang segundo, napasigaw ito ng malakas. Tama na! Layuan mo na ako! Alam ni Marga na nagpapakita na naman sa kanyang kapatid ang tikbalang. Maya-maya ay tumakbo ito papasok sa kanilang bahay at nagtalokbong ng kumot. Kaagad namang sinundan ni Marga ang kanyang ate. Rinig niya ang pagsusumigaw at iyak nito. Pinapalayas niya ang tikbalang. Mabuti na lamang at kumalma na rin ito pagkatapos ng ilang minuto. Nay, kailangan na nating dalhin si Ate Magda sa pinakamagaling na albularyo. Nakakaawa na kasi siya. Hindi na siya nilulubayan ng tikbalang. Natatakot ako na baka aabot sa puntong kukunin niya sa atin si ate. Yan nga rin ang problema ko, Marga. Ang hirap maghanap ng magaling na albularyo. Dahil nahihirapan daw silang kalabanan ng kapangyarihan ng tikbalang. Pero hayaan mo anak. Magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung may kilala ba silang mahusay na albularyo. Walang araw na hindi nag-aalala sina Marga at Aling Caridad sa kalagayan ni Magda. Hindi sila tumitigil sa kakahanap ng solusyon. Sa paglipas ng maraming araw, isa na namang estranghero ang napadpad sa kanilang bukid. Siya ay si Rendon. Mas matanda siya ng 3 taon kay Magda. Nang una niyang masilayan ang dalaga ay nabighani rin siya sa kagandahan nito. Mula noon, ay araw-araw na niyang dinadalaw si Magda. Ilang beses na rin siyang itinatakwil ng dalaga, ngunit tila wala talaga siyang balak na sumuko. Ano ba Rendon, hindi ba't sinasabi ko na sa'yo na tigilan mo na ako? Wala kang mapapala sa akin. Sambit ni Magda. At saka itigil mo na ang pagbibigay ng mga bulaklak, hindi na rin kita magugustuhan. Masasaktan ka lang. Ako pa ang magiging dahilan. Animoy patalim na sumasaksak sa dibdib ni Rendon ng mga salitang binitawan ni Magda. Nasaktan ng binata sa sinabi ng dalaga. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang kalmado. Tinanong niya si Magda kung bakit ba ayaw na ayaw nitong magpaligaw at kaagad namang tumugon ng dalaga. Rendon, hindi ako kagaya ng ibang mga babae na magaganda at mayayaman. Simpleng babae lang ako, Rendon. Tingnan mo ang mukha ko. Hindi mo ba nakakita ang malaking hiwa rito? Hindi pa ba ito sapat para tigilan mo na ako sa panliligaw mo? Ngumiti ng mapait ang binata. Maya-maya ay sinagot niya si Magda na hindi raw mahalaga sa kanya ang estado ng buhay ng isang tao. Dahil para sa kanya, si Magda ang perpektong babaeng nasilayan niya sa buong buhay niya. Masipag, may mabuting puso, at higit sa lahat ay napakaganda. Kahit daw may sugat ito sa mukha, si Magda pa rin ang pinakamagandang babae sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga dahil sa pagiging matapang ni Rendon. Batid niyang malinis ang intensyon nito. Nakikita niya ang kabutihang loob ng binata.
Ngunit alam niya rin na hindi sila pwede. Rendon, ano pa ba ang dapat kong gawin para tumigil ka na sa panliligaw sa akin? Tanong sa kanya ni Magda. Ngunit sumagot si Rendon na hindi raw siya titigil sa panliligaw hanggat hindi niya nakukuha ang puso ng dalaga. Ayon pa sa kanya, hindi siya mapapagod na patunayan kung gaano niya kamahal si Magda. Isang gabi, habang natutulog si Magda, ay bigla siyang nagising nang maramdaman niya na parang mayroong malamig na hayop ang gumagapang sa kanyang kamay. Bumangon siya at mabilis nang sinindihan ang lampara sa kanyang tabi. Nang magkaroon ng liwanag sa loob ng kanyang kwarto, nagulat siya sa kanyang nakita. Takot na takot si Magda sa napakalaking ahas na nasa kanyang higaan. Gumagapang ito palapit sa kanya na tila ba gusto na siya nitong tuklawin. Nanlamig siya sa kanyang kinauupuan. Hindi niya magawang igalaw ang kanyang katawan dahil sa sobrang takot at kaba. Tila ba nawala na siya sa matinong pag-iisip noong mga sandaling yon. Hinintay niya na lamang na lamunan siya ng ahas. Ang buong akala ni Magda ay na ang kanyang katapusan. Ngunit nabigla siya nang biglang pumasok ang malaking itim na aso sa kanyang kwarto at kinagat nito ang ulo ng ahas. Sumirit ang dugo ng ahas dahil sa napakatalim na mga ngipin ng aso. Laking pasasalamat ni Magda dahil iniligtas siya ng aso. Nagawa nitong paslangin ang ahas. Nang mapatay na nito yon, kinagat ng aso ang buntot ng ahas at hinila palabas ng bahay. Nagulat si Magda sa kabayanihang ipinakita ng aso. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga yapak patungo sa kanyang kwarto. Lumingon siya sa gawing kinaroroonan ng pintuan at natanaw niya ay si Aling Caridad. Walang matibay na pinto ang kwarto ni Magda. Tanging kurtina lamang ang nagsisilbing pantakip. Magda, bakit ka nagsusumigaw kanina? Ano nangyari sa'yo? Nagising tuloy ako nang wala sa oras. Pasensya ka na, Nay. Ano kasi? Nagising ako dahil naramdaman kong may malamig na nilalang ang gumagapang sa aking kamay. Ayun, sinindihan ko ang lampara at napasigaw ako nang makita ko ang napakalaking ahas sa aking higaan. Muntik na niya sana akong tuklawin, Nay. Mabuti na lamang may isang malaking itim na aso ang bigla na lamang dumating at pinaslang niya ang ahas. Kumunot ang noo ni Aling Caridad sa kwento ng kanyang anak. Ano ka mo? Aso? Tama ba ang narinig ko, Magda? Oo, Nay. Isang asong itim ang nagligtas sa akin. Pero Magda, wala naman tayong aso sa bahay na ito. Paano nangyari may nakapasok na aso? Nagtatakang tanong ni Aling Caridad. Nagtataka nga rin ako kung saan galing ang asong yon. Pero huwag mo nang problemahin yan, Nay. Ang mahalaga ay ligtas na ako ngayon. Sagot naman ni Magda. Oo nga pala. Di ba sabi mo, napatay ng aso ang malaking ahas? Nasaan na ang ahas? Bakit wala na rito sa kwarto mo? Hinila na po kasi ng aso palabas gamit ang kanyang ngipin. Hindi pa rin makapaniwala si Aling Caridad sa kwento ni Magda. Ayaw niya sanang maniwala. Ngunit kilala niya ang kanyang anak. Alam niyang hindi nagsisinungaling si Magda. Kaninong aso kayang pumasok sa bahay natin? Dahil sa labis na pagtataka, ay naisipan ni Aling Caridad na lumabas. Hindi kasi siya mapakali. Bitbit niya ang lampara habang patingin-tingin siya sa labas ng kanilang bahay. Pasimple niyang tinitingnan kung mayroon bang aso sa labas. Ngunit ni anino nito ay wala siyang nakita. Patuloy niyang iginala ang kanyang mga mata at natanaw niya sa hindi kalayo ng patay na ahas. Inilawan niya ito gamit ang kanyang hawak-hawak na lampara. Maya-maya ay dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kinaroroonan ng ahas. Ito ba yung ahas na pinaslang ng aso kanina? Tinitigan niya ng maigi ang katawan ng ahas na yon. Napansin niya na sobrang laki nga nito. Nakakatakot at nakakapanindig balahibo. Kung ganito kalaki ang ahas na muntik ng tutuklaw kay Magda, paano kaya nagawa ng aso na paslangin ito? Siguro, baka malaking aso ang pumasok sa kwarto ni Magda. Pero ang tanong, saan kaya siya nanggaling? Bumalik si Aling Caridad sa loob ng kanilang bahay.
Kinumusta niyang kalagayan ni Magda at nang matiyak niyang ayos lamang ang dalaga, bumalik na siya sa loob ng kanyang kwarto. Muli siyang natulog hanggang sa sumapit na ang umaga. Sa pagtakbo ng maraming gabi, madalas nilang napapansin ang malaking aso sa labas ng kanilang bahay. Hindi naman ito tumatahol. Nakaupo lamang ito na para bang binabantayan sila nito. Nagtataka na sina Aling Caridad at ang kanyang mga anak kung saan galing ang asong yon. Isang araw ay pumunta si Rendon sa kanilang bahay. Mahigit 5 buwan na kasi itong nanliligaw kay Magda, ngunit wala pa rin katiyakan kung masusungkit niya ba ang puso nito. Ang kulit mo talaga, Rendon. Sabing tigilan mo na ako sa panliligaw mo eh. Hindi pa ba malinaw sa'yo na wala kang pag-asa sa akin? Bulyaw ni Magda rito. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na sigawan ng binata dahil ayaw niyang magaya lamang ito kay Isagani. Tinanong siya ng binata kung bakit ayaw ni Magda sa kanya. Naitanong niya rin kung pangit ba siya sa paningin ng dalaga. Rendon, hindi ka pangit. Ang totoo, may itsura ka. Pero ayokong maging nobyo kita dahil masasaktan ka lang. Halata sa mukha at boses ng dalaga ang pagkalungkot. Dahan-dahang hinawakan ni Rendon ang kanyang kamay at sinabi niya sa dalaga na handa siyang masaktan. Basta si Magda ang dahilan. Tama na, Rendon. Itigil mo na to. Wika ni Magda at tumalikod na siya sa binata. Iniwan niya si Rendon sa damuhan, ngunit hindi ito sumuko. Hinabol niya si Magda at muling hinawakan ng kamay nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Mga matang nangungusap at mayroong bahid ng lungkot. Magda, hindi mo ba ako mahal? Wala ka man lang ba nararamdaman para sa akin? Halos madurog ang puso ni Magda sa tanong ng binata. Parang ayaw niyang sumagot. Ngunit ayaw niya ring ilihim ang kanyang totoong nararamdaman. Rendon, ang totoo, mahal na rin kita. Matagal na akong nahulog sa'yo, pero pasensya ka na. Hindi tayo pwedeng maging magkasintahan dahil bawal akong makipagrelasyon. Natatakot ako na baka mawala ka rin sa akin, Rendon. Namilog ang mga mata ni Rendon. Kaagad siya nakaramdam ng tuwa sa loob ng kanyang puso. Hindi niya akalaing mahal na rin siya ng babaeng kay tagal na niyang inaasam-asam. Ngunit naguguluhan siya. Tinanong niya si Magda kung ano nga ba talagang ibig sabihin nito, kung bakit natatakot ito makipagrelasyon, at kung bakit itinatakwil siya nito, gayong magkatugma naman palang pintig ng kanilang mga puso. Rendon, ganito kasi yun. May tikbalan na nagkakagusto sa akin. Madalas niya akong dinadalaw. Nagpapakita siya lalo na kapag gabi. At alam mo rin ba, na pinatay niya ang una kong nobyo? Ayaw ng tikbalan na nakikipagrelasyon ako sa mga ordinaryong lalaki dahil pinapas lang niya rin doon. Mahal kita, pero ayokong mawala ka. Ayokong matulad ka kay Isagani. Labis na ikinagulat ng binata ang kanyang nalaman. Hindi niya akalaing yun pala ang dahilan kung bakit paulit-ulit siyang itinatakwil ni Magda sa loob ng maraming buwan. Gayunpaman ay hindi pa rin siya nagpatinag. Sinabi na kay Magda na wag raw itong mag-alala dahil hindi mangyayari sa kanya ang nangyari kay Isagani. Ipinagdidiinan niyang kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa tikbalang. Kung inaakala mong matatalo mo ang tikbalang na yon, pues nagkakamali ka. Makapangyarihan siya rin doon. Kaya anong laban ng isang kagaya mong ordinaryong tao lamang? Kaya pakiusap. Iwasan mo na ako. Maawa ka sa sarili mo. Buong akala ni Magda ay matatakot si Rendon. Ngunit tumawa lamang ito ng mapakla. Sinabi pa ng binata na kayang-kaya niya raw kalabanin ng tikbalang. Huwag ka magbiro ng ganyan, Rendon. Layuan mo na lang ako. Pakiusap. Pagkatapos nun ay umalis na siya. Naglakad siya patungo sa kanilang bahay habang pumapatak ang kanyang luha at gulong-gulo na ang kanyang isipan. Hindi na lamang siya sinundan ni Rendon dahil alam nitong nahihirapan ng magdesisyon si Magda. O Magda, bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Tanong ni Aling Caridad nang makita niyang kanyang anak na umiiyak.
Pagod na ako, Nay. Pagod na ako. Bakit pa kasi napunta ako sa ganitong sitwasyon? Wala naman ako sa rehas, pero para akong kinukulong, Nay. Kinukulong ako sa katotohanan hindi ako maaaring umibig sa mga ordinaryong lalaki na nagugustuhan ko. Hindi napigilan ni Magda ang kanyang sarili na ibuhos ang sama ng kanyang loob. Humakbang naman ang kanyang ina palapit sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. Magda, anong ibig mong sabihin? Mahal mo na ba si Rendon? Pinunasan ni Magda ang mga luhang naglanda sa kanyang mga mata at saka humarap kay Aling Caridad. Nay, mahal ko si Rendon. Mahal na mahal. Pero bakit ba kasi ganito? Bakit hindi ka pwede magkaroon ng relasyon? Nagulat si Aling Caridad sa tinura ni Magda. Buong akala niya hindi na ito iibig pang muli. Ngunit hindi niya inaasahang mahuhulog ito kay Rendon kahit batid niyang bawal siyang umibig sa mga ordinaryong lalaki. Anak, naiintindihan kita. Pero ayokong magkaroon kayo ng relasyon ni Rendon. Ayokong mamatay rin siya kagaya ni Isagani. Maging magkaibigan na lamang kayo. Napabuntong hininga na lamang si Magda sa sinabi ng kanyang ina. Gulong-gulo na ang kanyang isip. Hindi niya na alam kung ano nga ba ang dapat niyang gawin. Nagpaalam na lamang siya sa kanyang ina na magpapahinga muna siya sa kanyang kwarto. Sige Magda, tawagin mo na lamang ako kung kailangan mo ako. Tinahak na ng dalaga ang daan patungo sa kanilang kwarto. Habang nakahiga siya sa kanyang higaan, biglang dumating si Marga. Kagagaling lamang nito sa bayan. Inutusan kasi siya ni Aling Caridad na bumili ng ilang kilong isda. Hindi sumama si Magda dahil abala siya sa pagpapainom ng mga kambing. Samantalang si Aling Caridad naman ay abala rin sa gawaing bahay. Ate, tingnan mo, may nakita akong libro. Napulot ko kanina sa daan. Tiningnan ni Magda ang librong hawak ni Marga. Kumunot ang kanyang noo. Kinuha niya ang libro sa kamay ng kanyang kapatid. Anong klaseng libro ito? Bulong niya nang titigan niya ito sa unang pagkakataon. Inisa-isa niya ang mga pahina. Binasa niya ang mga nakasulat. At napansin niya na ang laman ng librong yan ay tungkol sa iba't ibang mga elemento, kagaya na lamang ng aswang, tikbalang, engkanto, mana ng galat iba pa. Teka, kaninong libro ito? Bakit ganito ang laman? Ipinagpatuloy ni Magda ang pagbabasa ng libro. Maya-maya ay bigla niyang nakita ang mga dapat gawin kapag nagustuhan ka ng isang tikbalang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ate Magda, maiwan muna kita rito ha. Tutulungan ko lang si nanay sa paglilinis ng isda. Tango lamang ang itinugo ni Magda. Tutok na tutok kasi siya sa libro. Nang makaalis na si Marga, binasa ni Magda ang nakasulat sa libro. Kapag nagustuhan ka ng isang tikbalang at hindi kanya nilulubayan, bumalik ka sa lugar kung saan kanya unang nakita. Gawin mo ang bagay na ginawa mo sa lugar na yon. At makiusap ka sa tikbalang na layuan ka na niya. Gawin mo ito sa gitna ng gabi, sa kabilugan ng buwan. Sumilay ang ngiti sa labi ni Magda pagkatapos niyang basahin ang libro. Astig pala ang librong to. Ito na yata ang solusyon sa problema ko. Mabuti naman at napulot ito ni Marga. Mula nang mabasa niya ang libro, napagdesisyon na ni Magda na sundin ang nakasaad sa sulat. Kailangan kong bumalik sa Ilog Ayangan at maligo ulit. Pakikiusapan ko ang tikbalang na tigilan na niya ako. Sambit ni Magda at hinintay niya ang pagkagat ng dilim. Sana lumitaw ang pilog na buwan ngayong gabi. Bulong niya habang nakadungaw siya sa bintana. Noong mga sandaling yon ay madilim na ang buong paligid. Tapos na rin maghapunan si Magda. Hindi muna siya natulog dahil inaabangan niya ang paglabas ng bilog na buwan. Lumipas ang ilang minuto, ang madilim na paligid ay unti-unting lumiwanag. Kuminang ang mga mata ni Magda. Sinilip niya ang langit at natanaw niya ang bilog na buwan. Bilog na ang buwan?
Salamat naman. Magagawa ko ng aking plano. Kaagad na lumabas si Magda sa labas ng kanilang bahay. Hindi siya nagpaalam kina Marga at Aling Caridad. Alam na kasing hindi siya papayagan ng kanyang ina na tumungo sa ilog sa gitna ng gabi. Habang binabagtas niya ang daan, napansin niya ang itim na aso, nakasunod ito sa kanya. Nagtaka naman siya kung bakit sinusundan siya nito. Bakit kaya may asong sunod ng sunod sa akin? Kahit nagtataka siya, ay ipinagpatuloy niya pa rin ang paglalakad. Tinahak niya ang pasikot-sikot na daan. Dumaan siya sa malalaking puno ng mga kahoy sa talahiban at kung saan-saan pa. Hindi nagtagal ay nakarating na rin siya sa ilog Ayangan. Salamat naman at nandito na ako. Kailangan ko ng maligo. Nakatayo siya sa tabi ng ilog. Natatakot siya dahil mag-isa lamang siya. Ngunit nilakasan niya ang kanyang loob, alang-alang sa kanyang kalayaan. Napansin ni Magda na nakasunod pa rin sa kanya ang malaking aso. Kumunot ang kanyang noo. Hanggang dito ba naman sinusundan niya ako? Mabuti nga para may kasama ako. Dahan-dahang humakbang si Magda patungo sa ilog. Naramdaman niya ang malamig na tubig. Maya-maya isinubsob na niya ang kanyang sarili at sumigaw siya sa gitna ng ilog. Tikbalang! Nagmamakaawa ako! Tigilan mo na ako! Parang nawawala siya sa kanyang sarili habang sinasambit niya ang mga salitang yon. Maya-maya ay biglang nagpakita ang tikbalang. Natakot si Magda. Dali-dali siyang umahon sa tubig at kinuha ang kanyang tsinelas. Ngunit nilapitan na siya ng tikbalang. Hinaplos nito ang maamong mukha ng dalaga. Wag! Maawa ka! Umiiyak na si Magda at sinubukan niyang tumakbo. Ngunit pinigilan siya ng tikbalang. Tila ba ayaw na siya nitong pakawalan. Hindi na alam ni Magda kung paano siya makakatakas. Nagulat na lamang siya nang biglang sinunggaban ng malaking aso ang tikbalang. Naglaban ng dalawa. Kitang-kita ni Marga ang matutulis na pangil ng aso at nagbabagang mga mata nito habang nakikipag-away ito sa tikbalang. Parehong malalakas ang dalawang nilalang. Bawat isa ay ayaw magpatalo. Natulala na lamang si Magda sa kanyang kinatatayuan. Tumagal ng kalahating oras ang engkwentro ng dalawa. Sa wakas ay natalo din ng aso ang tikbalang. Naliligo na ito sa sariling dugo at may kagat sa leeg. Dahil doon ay nanghina ito at bumagsak sa lupa. Labis ang tuwang nadarama ni Magda nang makita niyang nag-aagaw buhay na ito. Ang galing ng aso! Sobrang galing! Sambit ng dalaga. Hangang-hanga siya sa kapangyarihan ng aso. Maya-maya ay nagulat siya nang biglang nagpalit ng anyo ang aso at naging isa itong tao. Mula ngayon, wala nang gagambala sa iyo, Magda. Pinatay ko ng karibal ko. Gulat na gulat si Magda nang mamukhaan niya ang binata. Rendon? Oo, ako nga. Aswang ka, Rendon? Inamin ni Rendon kay Magda na isa siyang aswang. Ngunit hindi raw siya pumapatay ng mga inosenteng tao. Siya ay isang mabait na aswang. Tinanggap ni Magda si Rendon sa kabila ng pagiging aswang nito. At laking pasasalamat niya dahil pinaslang nito ang tikbalang. Doon niya rin na napagtanto na si Rendon palang maitim na asong pumatay sa ahas at nagbabantay sa kanila tuwing gabi. Kaagad na umuwi ang dalaga at ibinalita ni Magda kina Aling Caridad at Marga ang tungkol sa nangyari. Buong puso namang tinanggap ng kanyang pamilya ang tunay na pagkatao ni Rendon. Nagpasalamat sila dahil sa wakas ay wala ng tikbalang ang nanggugulo kay Magda. Sa wakas, masisimulan na rin natin ang kwento ng ating pag-ibig. Wala na nga hadlang sa ating pagmamahalan, Rendon. Malaya na tayo. Sambit ni Magda at niyakap nila ng mahigpit ang isa't isa. Ang klase ng yakap na tila ba wala ng katapusan. Yakap na nagpapahiwatig kung gaano nila kamahal ang isa't isa.